Ang ating verse na pagbubulayan, pag-uusapan ngayon, ay nandito sa Mark chapter 7, verse 9. Okay? Ang sabi po dito, ito ay salita ni Jesus Christ, since it enters not his heart, but his stomach, and is expelled, thus he declared all foods clean. Bakit controversial po ang verse nito? Kasi po naging controversial dahil mayroong magkaibang mga kampo na pinagtatalunan ang kahulugan ng Bible verse nito. Pero alam niyo mga kaibigan, para sa akin ngayon bilang Christians at sa mga Christians all over the world na belong to the body of Christ, no? Mga evangelicals, mga Christians, ay maliwanag na po sa amin itong verse na ito, Mark 7:19. Pag binasa ho namin ito, alam na po namin ang ibig sabihin ng Panginoong Kristo dito, na para sa Panginoon at para sa mga Kristiyano, ang kalooban ni Lord Jesus ay wala na po yung regulations and laws ng Old Testament Mosaic Law about food laws. Para magkaroon kayo ng konting background sa binasa natin, ay let's read it from verse 14 hanggang 19. Ang pinag-uusapan kasi dito ay paano ba nagiging marumi ang tao sa paningin ng Diyos? What defiles a person? Ang pinag-uusapan nating defilement dito o yung tinatawag na karumihan ay hindi po literal na may dungis ang mukha o nadungisan ng katawan mo o health issue. It is referring to the purification o ritual na ginapaniwalaan ng mga Jewish people, ng mga Hudyo, o sabihin natin mga Israelites, mula pa sa panahon ni Moises, kung saan binigyan sila ng Diyos ng patakaran na mayroong mga pagbabawal na kung ano yung mga hindi dapat kainin at kung ano ang mga dapat kainin. Pero nung si Jesus Christ ay dumating at nagpasimulang mangaral, ay unti-unti niyang pinapaliwanag sa mga tao na mga bagay pala na binabanggit niyon, lalo na sa Old Testament, yung mga rituals, yung mga ceremonies nila sa temples, yung mga paghahandog, ay hindi po yun talaga ang end. But it is just a means. Ito po ay mga simbolo. Ito po ay mga ritual. Nga po? At in fact, maliwanag po sa turo ng mga apostol po yan, mga kapatid at mga kaibigan. Kung babasahin muna natin dito sa Colossians, chapter 2, verse 14, tatalon tayo sa 16 at 17, maliwanag na hindi na po tayo sakop ng Old Testament regulations na yon. Dito sa Colossians 2:16, tapos niyang ipaliwanag na nagtagumpay na ang ating Panginoon Kristo bilang Panginoon at ating tagapagligtas, na sabi nga nun, you were dead. Sa 13 muna, you were dead. You who were dead in your trespasses and the circumcision of your flesh, God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses. Sinasabi dito ni Paul na tayo po ay nabuhay na muli mula sa spiritual na kamatayan dahil sa ating kasalanan, nahiwalay tayo sa Diyos. Pinatawad ng ating kasalanan, kaya po we are made live again. Buhay na muli tayo ang ating espiritu in relation to our God and the Lord and Savior Jesus Christ. Paano ginawa po ni Jesus yon na tayo mabuhay muli sa ating kasalanan? By canceling the record of death that is stood against us with its legal demands. This is set aside, nailing it to the cross. Ang liwanag po ng mensahe. Ito palang mga legal demands na ito. Kasama na yung mga food and drinks law sa Old Testament. Although may value yan noong time ni Moses, nagsilbi itong parang tutor or guardian or parang tutorial object lessons sa mga Israelites kung paano sila maging pure, maging malinis pagdating sa pagsamba at pagharap sa ating Panginoon. Binigyan sila ng mga objects, binigyan sila ng mga symbols noon para unti-unti na lang maunawaan at maiprepare sila sa darating na tagapagligtas. Walang iba kundi ang Messiah, ang anak ng Diyos. Kaya sabi dito, yung mga legal demands na yun, dumating ang panahon, dahil hindi naman naligtas ang mga tao dahil sa pagsunod sa kautusan,
kundi bagkos naipon pa yung ating utang. Humaba yung listahan ng utang natin sa Panginoon at ang utang ng mga Israelita sa Panginoon dahil hindi nila na-perfect at hindi na nasusunod yung mga patakaran niyon sa Law of Moses sa Old Testament. Kaya ginawa ng Panginoon, Jesus, nung siya dumating dito, nagkataong tao, paano niya sinet aside at paano niya kinancel yung ating utang ng kasalanan sa harap ng Diyos para maging matuwid tayo sa harap niya at mabuhay tayo muli. This is set aside, nailing it to the cross. Kaya sabi niya po, sa 16, ito po ang magiging resulta, mga kaibigan. Baka tayo po ay naligtas na, pinatawad na sa ating kasalanan at kinancel na lahat ng listahan ng ating kasalanan. Hindi po totoo na naglilista ngayon ng Diyos ng ating kasalanan. Kung ikay na kay Kristo, wala na hong listahan na kailangan. Dahil lahat ng yan ay naipatong na at naipakaw na sa cross. Kaya sabi ni Paul, ito po ang epekto ngayon. Therefore, let no one pass judgment on you in questions of food and drink. Ano po yung food and drink na dinidiscuss dito? Well, of course, sa context ng Old Testament, ito yung mga regulations ng clean and unclean animals sa Leviticus 11 at Deuteronomy 14. Yun po yung mga shadows mga anino. Kaya sabi dito, therefore, sa mga tuwid, ang mga Kristiyano ngayon, dahil sa kanilang pananampalataya at paglapit sa dugo ni Kristo, na naglinis at bumuhay sa kanila mula sa espiritual na kamatayan at nagligtas sa atin. Huwag na tayong i-judge pa. Let no one pass judgment on you. Dapat pala, ay hindi na tayo makakarinig ng mga taong nagsasabi sa atin na, uy, bakit di kumakain ng baboy? Uy, ba't di kumakain ng mga alimango, mga hipon, mga pusit? Bawal ng Diyos yan. Sabi sa Leviticus, sa Old Testament, ang kakainin nyo lang pagdating sa mga dagat, yung may kaliskis at may palikpik. Pero pag wala, huwag nyo kakainin. Bawal yan. Pero sabi, wag natin hayaan. Yan kausap dito ni Paul, yung mga Christians, kagaya natin. Huwag nyo hayaan, let no one pass judgment on you in questions of food and drink. Ano pa? Or with regard to festival, new moon, or a Sabbath. Alam naman na natin na ngayon, very, very controversial itong Sabbath issue nito. No? So, therefore, bakit hindi na po dapat ay questionin tungkol sa mga pagkain, tungkol sa pangili ng 7-day Sabbath. Kasi ano po, these are the shadow of the things to come. Yung pala naman, pati pala yung sa pagkain, no? Food and drink, shadow of the things to come. And the substance belongs to Christ. Dito sa verse 17, andi na mga kaibigan, no? Pinagkontra ni Apostol Pablo ang dalawang salita. Una ay anino. Anino lang pala yon, yung mga festivals at mga laws sa Old Testament, yung mga food and drink, mga clean and unclean, that is part of the shadow, pati yung Sabbath. Shadow of the things to come. Meron kasing darating na pinakaantay ng lahat, unang-una ng mga Hudyo. Walang iba kundi ang Messiah o ang Kristo na tagapagligtas. So, habang hindi pa dumadating si Jesus Christ noon, ang mga Israelita ay nabubuhay muna sa anino or shadow or temporary rules like the Sabbath, the clean and unclean food. Pero, nung dumating na si Christ, ang tawag doon ay si Jesus Christ na ang pinaka-substance. O sa ibang translation ay reality si Christ. Ibig sabihin, sa panahon na ang anak ng Diyos ay dumating na, siya na ang ating papakinggan. Siya na po ang magpapaliwanag sa atin kung anong dapat gawin ng isang Kristiyano, kung paano tayo maglilingkod sa ating Panginoon. Hindi na po yung Sabbath at Old Testament. Kung babalik tayo sa ating di-discuss na topic, Mark 7:19, nung sabi ni Jesus na ang pagkain hindi naman sa puso na pupunta ng tao.
kundi pumupunta ito diretso sa tiyan, sa stomach, at pagkatapos ilalabas mo na sa dumi mo. Tapos, close and open parenthesis, kasi hindi na ito salita ni Jesus. Ito ay salita na ni Mark. Nasa mulat ang Gospel of Mark. Ibig sabihin, kinote ni Mark yung turo ni Jesus na nagpaparumi sa tao, hindi na yung pumapasok sa bibig at sa stomach ng tao. Hindi ka na magiging madumi doon. Hindi kagaya kasi sa Old Testament, kailangan maingat ka, pipiliin mo kung ikakain mo. Di ba? Meron sa Leviticus at Deuteronomy sa Mosaic Law. O ito dapat kainin mo, itong marumi to. Pero pagka noon sa Old Testament, pag kumain ka ng marumi, kumain ka ng baboy noon sa panahon ng Israel. Ikaw isang Hudyo. Dinumihan mo ang sarili mo. Dinumihan mo ang sarili mo. Pero sa panahon ni Jesus, hindi naman sabi niya, hindi naman pumapasok yung kinain mong baboy sa puso Pupunta yan sa tiyan. At lalabas mo rin yan. Kung baga sabi nga, itatain mo rin yan. Open and close parenthesis. Ibig sabihin, ito yung comment mismo ni Mark, ng Gospel of Mark. Siya mismo nagsabi, naunawaan niya ang message ni Jesus. Thus, Jesus, He declared all foods clean. Yan ho. Yan ang pinakamadaling explanation. At yan po ang kahit sinong Kristiyano na guided by the Holy Spirit, hindi mahirapan maintindihan ito Napakasimple lang naman ito. Kaya lang, marami pa rin kasi yung mga nagpapakilalang Kristiyano na nagsasabi na hindi, merong marumi pa rin at malinis, utos pa rin yan. Hanggang ngayon, ayan ang sabi nila utos pa rin yan hanggang ngayon. At para maintindihan yung ibig sabihin, iko-quote ko po rito yung kanilang madalas na gamitin na argument, mga kapatid. Kukunin natin mismo sa mga books nila. Babasahin natin mula sa Seventh-day Adventist Bible Commentary. Meron po ako niyan at nung ako'y Adventist, madalas kong binabasa yan. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi ako mag-iimbento ng sarili kong kaisipan. Kundi kung ano lang nalaman ko noon. Ito po ang kanilang paliwanag dyan. Dun sa walang galing sa labas na pumapasok sa tao, ang magpaparumi sa tao. Kasi dumadating lang naman yung pagkain sa stomach at ilalabas mo na. No? Sabi ng SDA Bible Commentary sa page 624, commentators generally miss the point of verses 15 to 23. Mark, ang sinasabi niya, Mark 7. By applying them to the problem of clean and unclean flesh foods as differentiated in Leviticus 11. Di ba? Kinontra na kagad yung ating paliwanag kanina. Nagkakamali ang maraming mga commentators na nagsasabi. Ito daw, itumutukoy sa kautusan about clean and unclean foods sa Old Testament, particularly Leviticus 11. Ito ang kanilang paliwanag. The context make emphatically clear that Jesus was not calling into question, in a way, the precept of the Old Testament. Hindi daw dinidiscuss ni Jesus. Nung banggitin niya yung Mark 7:19, hindi daw pinag-uusapan doon yung Old Testament law about clean and clean. But rather, ano po ang kinukontra dito ni Jesus? Sabi nila, but rather, sabi ng SDA commentary, was denying the validity of oral tradition. Yan. Ano ba itong oral tradition na ito daw talaga ang nire-rebuke ni Jesus? And here specifically the tradition that declared food eaten with hands, improperly washed in a ritualistic sense, became the cause of defilement. Yung pala, ang katwiran ng mga kaibigan nating Seventh-day Adventist, galing ito sa commentary nila, na ang context daw ay hindi daw patungkol sa, hindi daw pinag-uusapan doon ang dietary laws ng clean and unclean sa Old Testament, Leviticus 11. Kundi, ang nire-reject ni Jesus dito, yung salit-saling sabi
o tradisyon ng mga Pariseo na wala sa Bible. Nagdadagdag sila ng kanilang sariling mga pananaw, sariling mga interpretation. Sa context, ibig sabihin kung ano na talaga issue na pinag-uusapan sa buong Bible verse na yun. Ay, ang pinag-uusapan daw doon, nilalabanan niya, hindi Old Testament law, kundi yung oral tradition ng mga Hudyo. Na sabi dito, that declared food eaten with hands improperly washed in a ritualistic sense became the cause of defilement. Ayun. Ang sinasabi po ng ating mga kaibigan, ang pinagbabawalan daw at hindi ni si Jesus ay yung mga kinain katulad ng tinapay. Yan ang madalas ko narinig sa ating mga kaibigan na Seventh-day Adventist. Ang pinag-uusapan dyan, hindi baboy. Ang pinag-uusapan dyan ay yung mga tinapay. Tinapay na malinis naman, clean na food yan. At kinakain ng mga Hudyo. Kaya lang, kahit na malinis sa pagkain ng tinapay para sa mga Hudyo, pero kung hindi naman niya hinugasan ng kanyang kamay bago kainin ng tinapay na ito, nagiging defiled, nagiging marumi yung tinapay. Dahil ang humawak na kamay, marumi, hindi hinugasan. At yun nga ang napuna ng mga Pariseo doon sa mga alagad ni Jesus. Kaya dumating itong issue nito. Sabi nila, kasi mga alagad mo, kumakain sila ng hindi ayon sa tradisyon ng mga matatanda o tradisyon na pinag-alanan. Ito'y basahin natin nga po para meron kayong background. Ito po, Mark chapter 7 verse 1. Now when the Pharisees gathered to him with some of the scribes who had come from Jerusalem, they saw that some of his disciples ate with hands that were defiled, that is, unwashed. For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands properly, holding to the traditions of the elder. And when they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And there are many other traditions that they observe, such as the washing of cups and pots, and copper vessels, and dining couches. So, sabi sa verse 5, and the Pharisees did, and the scribes asked him, why do your disciples not walk according to the traditions of elders, but eat with defiled hands? Yan po ang naging problema. Kaya nagkaroon ng clash with the Pharisees. At yan nga po ang sinasabi ng mga kapatid nating Seventh-day Adventists. Hindi naman yung Levitical clean and unclean foods sa Leviticus 11 sa Mosaic Law ang pinag-usapan. Kundi yung paghuhugas ng kamay. Wala namang paghuhugas ng kamay na utos sa Old Testament. So, it's not hindi yan ang topic. Totoo nga ba na ang na-atake ni Jesus, nire-rebuke ni Jesus, ay yung mga tradisyon ng mga Pariseo? Tungkol nga ba sa paghuhugas ng kamay ang issue dito? Nung ako'y Adventist, siyempre yan ang ginagamit kong sagot. Pero nakita ko na hindi pala yon ang konteksto. Hindi pala yon ang konteksto. Walang direct connection yung pagkakain ng tinapay na hindi naghugas ng kamay doon po sa all foods are clean na binanggit ni Jesus sa Mark 7:19. Bakit ko po nasabi yon? Kasi po ganito yan. Ito ang hindi ko napag-aralan nung ako'y Seventh-day Adventist. At praise the Lord, ay maisishare ko ngayon itong hints at mga tips nito para next time, meron po kayo na Bible study o nakasharing na Seventh-day Adventist, ay alam niyo na kung ano isasagot niyo. Kasi hanggat hindi niyo naunawaan ang context na isang pinag-uusapan na bagay, malilito kayo. Pagka 7-day Adventist ang kausap niyo, parang lumalabas na tama sila. Na context nga niyan ay yung na ang context na nito, ay ito talaga ang pinag-uusapan. Bakit ko nasabi na hindi ganon? Kasi po ganito po yan mga kapatid. Ito yung context talaga. Itong context po, pag sinabing context, ito yung dapat na mga verses na isasaalang-alang mo para maunawaan mo ang pinag-usapan at paano nag-arrive sa conclusion
sa Mark 7:19 na thus he declared all foods clean. Meron tatlong context po. Nung ako'y Adventist, akala ko context isa lang. At yun nga, madalas na sinasabi at nabasa natin kanina sa kanilang book na Seventh-day Adventist Commentary, na pinalalabas nila, hindi pinag-uusapan dyan yung din and unclean foods ng Leviticus 11. Pinag-uusapan dyan yung paghuhugas ng kamay na tradisyon ng mga elders, which is not true. Yan. Na-discover ko at isi-share ko po sa inyo kung ano yung na-discover ko na hindi po totoo sa sinasabi ko noon at sinasabi ng ating mga kaibigan Adventist. Meron tatlong context yun eh. Number one, kung mapapansin nyo yung title ng ating slide ngayon, from which of Jesus' statements did Mark derive this conclusion? Ano yung conclusion na pinag-uusapan natin sa Mark 7:19? Eh di yung conclusion na, thus he declared all foods clean. Conclusion yun eh. Thus, kaya, dineklara niya na ang lahat ng pagkain ay malinis. By the way, lumabas ito sa article natin, ha? Kung gusto niyo talaga ng mas mahaba na explanation, na detalyado, ay ini-invite ko kayo na pumunta dito sa ating website. Gusto niyo mabasa ng buo, ayan po, Seventh-day Adventist answered verse by verse on Mark 7:19. Jesus declared all foods clean, unclean animals or eating bread with unwashed hand. Dalawang pwede ang sagot diyan na lumalabas eh. Ang clean food ba talaga ng Old Testament ang nilinis o yung tradition lang ng mga Hudyo? Andiyan po ang detalye. Napakahaba po nito. At least makita nyo lang yung idea or gist na gusto kong ipaliwanag sa inyo. Para pag binasa nyo yung ating article sa ating website, formeradventistph.blogspot.com, ay maintindihan nyo kagad. At least meron na kayong outline sa inyong isipan. Tuloy natin, no? Ito po yung totoong context na pagpipilian. Yung bang statement na thus he declared all foods clean na conclusion, saan ba nakakonek yung conclusion na ni Mark? Sa tatlong context nito. Merong tatlong context at pipiliin natin sa tatlong context nito ang premise, ang pinaka-premise doon sa conclusion ng Mark 7:19 na thus he declared all foods clean. Yun ang ibig sabihin. Number one, ito ba ang context? Sa Mark 7:1-13, from Jesus' encounter with the Pharisees about the eating bread with unwashed hands. Kung ikaw ay isang Seventh-day Adventist, dahil ako'y 24 years na, kabisado ko po ang sagot ninyo. Nabasa naman natin kanina sa SDA commentary. Ang sagot nyo context, itong first context, number one. Mark 7:1-13. Yung encounter ni Jesus with the Pharisees tungkol sa pagkain ng tinapay na hindi nahugasan ng kamay. Pero ang paniwala ko, hindi itong context. Hindi ito talaga ang context niya. Kasi ang pinag-uusapan doon sa thus he declared all foods clean ay yung sinasabi ni Jesus na hindi ang pumapasok sa tiyan ang nagpaparumi sa tao, kundi anumang bagay na lumalabas sa puso. Yun po ang context, mga kaibigan. Hanapin natin yung context noon at connection noon dun sa tatlong context. Kasi kung mananatili lang tayo dun sa first context na gaya ng ginagawa ng mga kaibigan natin Adventist, pinipili nila yung sa encounter ni Jesus sa Pharisees. Kasi nga naman, ang pinag-usapan doon ay pagkain ng tinapay na hindi naghugas ng kamay. Pero ang issue kasi dito, kaya ko nasabi hindi ito ang context. Kasi pinag-usapan dyan is external defilement. External defilement. Panlabas na karumihan. Ano ibig sabihin? Di ba, pag ang mga Hudyo, ang paniwala nila, pag kumain ka ng tinapay, kahit tinuturing ng malinis ang tinapay, pag ang kamay mo, marami, hinawakan mo, padudumihan niya yung tinapay. So, hindi mo pa nakakain yung tinapay, nadumihan na kagad, sa paghawak mo pa lang. Dahil yung kamay mo, na nasa labas ng iyong katawan, hindi naman internal ang kamay. That's external, nasa labas yan ang katawan mo. At surface of the skin yan. Doon pa lang nadudumihan na eh. Hindi na siya abot sa bibig.
Hindi siya aabot sa stomach at lalong hindi aabot sa puso. Kaso ang issue na pinag-uusapan at conclusion ni Jesus sa Mark 7:19 ay ito. Since it enters not his heart, but his stomach, and is expelled, thus he declared all foods clean. Nakuha niyo ba ibig sabihin, mga kaibigan? Ang conclusion na dineklara niya ang lahat ng pagkain ay malinis ay nakakonteksto, nakakonect doon sa argumento ni Jesus na ano ang bagay na pumapasok sa tiyan ay hindi nagpaparumi sa tao. So internal defilement ang pinag-usapan ni Jesus. Internal defilement pumapasok na sa tiyan at sa bibig. Samantalang kung gagamitin ng mga Adventist ang konteksto ng Pariseo encountering Jesus sa mga Pariseo, doon hindi naman internal ang issue ron. Ang issue doon ay external. Nasa labas na, madumi na. Yung kamay na hindi nagugas, nadumihan na kagad. Hindi pa pumapasok yung tinapay sa stomach at sa bibig ng tao. Nag-gets po ibig sabihin? So, naniniwala ako na mali po, I'm sorry to say this, ang mga Seventh-day Adventists na i-connect nila itong conclusion nito doon sa encounter ni Jesus sa mga Pariseo patungkol sa pagkain, tinapay na hindi nagugas ng kamay. Malayo, di ba? Nahalataan niyo naman. That is external issue. External. Hindi pa kinakain yung tinapay. Hindi pa nga sinusubo, sa kamay pa lang, nadumihan na. Samantalang, ulitin ko, para maintindihan nyo, sabi nga, yun daw the best strategy ng teaching. Ulit-ulitin mo. Samantalang, ang pinag-uusapan dito sa conclusion, thus he declared all foods clean, nakakonect ito sa internal defilement. Kaya nga, since it enters not his heart, but his stomach and expelled. So, ibig sabihin, internal defilement, itong conclusion ni Jesus, doon nakakonect. Hindi doon sa Pariseo. Although, somehow, indirect, pwede din i-connect yan kasi may nagsasabi na itinapay, sa labas pa lang, di pa nasusubo, nadumihan na. At pagka kinain mo itong tinapay nito, at sinubo mo sa bibig mo, at dumating stomach, na-defile ka na rin. Oo. Pero this is not the point of what Jesus is telling here. He is talking not about this external defilement, but internal. Balik tayo sa context. So, second context. So, ibig sabihin, hindi yung first context ang gustong sabihin dito ni Jesus. Ang second context na pwede natin gamitin premise doon sa conclusion na thus he declares all foods clean. Nasa number 2. Ito naman ay from the crowd of people listening to Jesus' teachings about what really defines a person. Pag binasa natin ang Mark chapter 7, verse 14 hanggang 15, iba naman ang kausap dito ni Jesus. Hindi na Pariseo. Ang kausap dito ni Jesus ay mga ordinaryong tao na mga nakikinig sa kanya. Tingnan mo ha. Ito yung sa Pariseo di ba? Kanina binasa natin. You live the commandment of God and hold to the tradition of men. Ang issue sa mga Pariseo, nagdagdag sila ng kanyang tradisyon para masira at mawalang bahala ang salita ng Diyos. Kasi wala lang sa Bible yung maghugas ka ng kamay bago kumain. Wala, dinagdag na lang na yan. Salit-sangling sabi. Kaya sabi ni Jesus, tamang-tama ang sinabi sa ni Isaiah, nirebuke na sila ni Jesus nun Nirebuke na sila Tamang-tama sabi sa ni Isaias na ang mga taong ito ay nagdidikod lang sa kanilang bibig, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin, di ba? Yung hypocrite, sabi niya ni Isaiah, these people may honor with their lips, but their hearts is far from me. In vain did they worship me, teaching the doctrines and commandments of men. You leave the commandment of God and hold to the traditions of men. Yun ang issue sa mga Pariseo. So, hindi pwedeng ito ang koneksyon ng conclusion ni Jesus. Okay? Dahil wala naman sa
sa Bible, yung paghugas ng kamay. At ang kasalanan dito ay kay Jesus ay ng mga Pariseo ay hypocrisy. Next, ito yung sinasabi natin. Ito yung second context. And he called, sa 14, and he called the people to him again. Sinong kausap niya? Mga tao na. The people, the crowd who are watching them. Doon sa encounter niya sa mga Pariseo. And he said to them, hear me, all of you, and understand. There is nothing outside a person that by going into him can defile him. But the things that come out of a person are what defile him. Kita nyo, iba na yung level ng teachings ni Jesus. No? Hindi lang sa level ng mga Pariseo about the traditions of man versus the commandment of God. Kasi dito, this time, sa second context na pinabanggit natin, ang kausap niya na yung mga tao na nabibiktima lang ng mga maling turo ng mga Pariseo. Kaya hindi naman napansin, mga kaibigan, pagka bumabasa kayo ng Bible, particularly the four Gospels, ang laging katunggali ni Jesus, hindi naman yung mga ordinaryong Hudyo eh. Ang katunggali lagi ni Jesus ay mga religious leaders. Kasi sila yung mananagot sa Panginoon. Dahil sa kanila naniniwala yung mga taong walang alam, ibang karamihan walang pinag-aralan. Pinaniniwalaan lang nila yung sinasabi na kalang leaders. Kaya ang pinapagalitan at lagi nagka-clash ni Jesus, nakaka-clash niya, yung mga leaders, ng religious leaders ng mga Pharisees at mga scribes. Okay? Kaya pag napansin nyo, pagdating doon sa context, yung pangalawang context natin binabanggit, nung iniwanan ni Jesus at nirebuke niya yung mga Pharisees because of their traditions. Tapos na ang issue doon. Kaya, nagtataka ako, ba't ang mga Adventists, kinukunik pa nila doon? Sa mga Pariseo, ang conclusion ng thus he declares all foods din. Dito tayo ngayon, ang kausap ni Jesus, mga ordinaryong tao, hindi niya nire-rebuke ito. Hindi niya nire-rebuke itong mga taong ito. Bagkus naaawa nga si Jesus sa kanila eh. Dahil sila ay kawawa. Dahil sila ay pinahihirapan ng mga religious leaders. And I can also relate this situation sa mga mahal kong Seventh-day Adventists. Somehow, hindi ko rin kayo masisi. Yung aming mga presentation, mga exposition, ng mga false teachings at doctrines namin ginagawa dito sa aming podcast, hindi naman patungkol sa mga members eh. Itong aming exercise ng mga maling turo, pinapatungkol namin unang-una sa mga leaders po ninyo sa Seventh-day Adventist Church, mga scholars ninyo, mga pastor ninyo, na nag-aral nga, ilang taon ang ginugol, may mga doctorate pa. Pero hindi nila ginagamit ang kanilang pinag-aralan. Bagkus, patuloy sa kanilang pagtuturo na alam naman nilang maling aral na. Marami kayong Seventh-day Adventist dyan na hindi naniniwala kay Ellen White. Marami kayong Seventh-day Adventist na mga pastor, mga director pa, na hindi nagbabasa ng sulat ni Ellen White. Hindi naniniwala sa investigative judgment. Yung iba, hindi na nag-require ng Sabbath. Kaya, iba po ang approach namin pagka mga ordinary member ang kausap namin kasi naaawa kami sa inyo. Mga ordinary members, biktima lang po kayo ng inyong mga leaders, mga pastor na alam nila na mali ang aral nyo. Pero nagpapatuloy pa rin. Kasi safe and secure sila. Economically, financially stable sila dyan. Lalo na yung mga direktor, napapaaral yung pamilya, yung mga anak, may mga discount sa hospital, o sino ba naman ang di matutokso. Ibig nang sabihin niya, mga kapatid, sorry, mga pastor nga sila, mga doctorate nga sila, theologians, pero mahina ang faith nila. Ba't ko nasabi? Judgment, hindi judgment, pero nakikita natin na mahina ang faith nila. Bakit? Kasi pinagpapalit nila ang Panginoon sa kasinungalingan. Alam na ng mali ang Seventh-day Adventist. Andiyan pa rin sila. Basta wag lang mawalan ng trabaho. Security.
Babalik tayo. So, ang kausap ni Jesus dito, yung ordinaryong tao, mapapansin nyo, hindi niya ni-rebuke ito. At hindi niya binangon dito ang issue about traditions of men. Kasi itong mga taong to, napaniwala lang naman sila na galing sa Diyos yung tradition sa salita ng kanilang mga leaders na wala sa Bible. So mga biktima, mga inosente to. Kaya sa kanila, tumaas ang level, naging broad ang teaching si Jesus. Hindi nila dinetalye dito ang tungkol sa ceremonial, traditional washing of the hands. In fact, nung nagpakain si Jesus ng 5,000 people, di ba nagpakain siya ng 5 tinapay, 7 isda, di ba? Wala kang nakita doon, naghugas muna ng kamay itong mga taong to. Di ba hindi naman sila naghugas ng kamay? Saan sila maghugas ng kamay? Di, walang tubig doon. Nasa bundok sila. O kung may dalang water, pero hindi ganun ang ceremony nila eh. So siguro, alam ni Jesus na itong mga taong to, inunawa niya kasi hindi wala naman sa Bible na maghugas ka ng kamay. So anong level ang tinuro ni Jesus dito sa mga tao? Sa level ng discussion ng turo ni Jesus dito sa mga taong ordinaryo, itinuro niya yung tinatawag na kahalagahan ng internal cleanliness rather than external cleanliness. O, di ba? Kasi nga, mga biktima lang to, mga walang mali itong mga taong to, naniniwala lang sa mga leaders sila, kala nila tama. Sabi ni Jesus, pakinggan niyo ako, hear me all of you and understand. There is nothing outside a person that by going into him can defile him. But the things that come out of a person are what defiles him. Yun ang turo niya sa mga tao, crowd of people. Na walang anumang bagay sa labas ng katawan ng tao na pag pumasok sa kanyang katawan ay magpaparumi sa kanya. Kundi yung mga bagay na lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya. Di ba nag-ibang level, lumawak ang aral ni Jesus from the traditions of man washing of hands, mas lumalim ang mensahe ng ating Panginoon. Since ang mga kausap niya ay hindi mga biktima lang ng mga religious leaders, tinuruan ni Jesus ng tamang pananaw kung paano nagiging marumi ang tao. Hindi pala sa kinakain. Nothing from outside the person, kundi sa lumalabas sa puso. Tanong, sa palagid niyo ba, itong mga taong to, na nakarinig sa mensahe ni Jesus, ay hindi nila naiisip ang tungkol sa Old Testament clean food laws na binigay sa Israel sa Leviticus 11 at Deuteronomy 14. Ang mga taong to ay mga Hudyo. Ang background nila ay they are Jews. Mga Hudyo sila. So, habang sinasabi ni Jesus to, hindi niya ba naisip na somehow, kung ano yung nagre-recall sa isip nila, habang binabagkis ni Jesus Christ, na wala sa labas ng tao ang pumapasok sa kanya, ang magpaparumi, defile him, sa Greek ay koinos, kundi ang lumalabas sa tao, magpaparumi. Hindi tinuturo ito sa kanila. Hindi tinuturo ito sa law of Moses. Kaya this is revolutionary teaching si Jesus Christ. Revolutionary teachings. Ba't sinabing revolutionary? Kakaiba ito. Panibagong ito sa pandinig ng mga tao. Ng mga Hudyo ang background. Mosaic law ang background. Na ang alam lang na law sa food ay nasa Leviticus 11 at Deuteronomy 14. Na anumang pumasok sa inyong karumal-dumal ay magpaparumi sa inyo. Ang alam lang nila. Pero Jesus Christ nag-level up from the issue with the Pharisees, nilaliman niya ang kanyang paksa. Dumaan siya doon sa topic na kung ano nagpaparumi sa tao. Yung puso, lumalabas sa puso. In fact, di pa nga niya sinabi puso, yung lumalabas sa tao ang nagpaparumi. Hindi yung pumapasok. Nothing outside.
a person na paparami sa kanya. So, controversial ito at revolutionary kasi ang maaalala lang ng mga taong nakikinig ay yung utos ni Moses regarding clean and unclean. Kung ano yung pumapasok, yun ang papadefile. Hindi na naiisip dito yung tinapay na malinis naman. At nadudumihan lang pag ginawa ka ng hindi nahugas na kapay. Tsaka, maling-mali talaga ang mga kaibigan natin Seventh-day Adventists na i-connect na ito sa conclusion na binanggit ni Mark sa Mark 7:19. Kasi ang sabi doon, thus he declares all foods clean. Kung i-connect ng Seventh-day Adventist yung sabihin na, ay, pinag-usapan niya yung tinapay na pwedeng kainin ng Hudyo pero hindi pwedeng kainin kung hindi naman nagugas ng kamay. Ang tanong, yung tinapay ba para sa mga Hudyo ay malinis o marumi? Di ba malinis yun? Kung ipipilit ng isang Seventh-day Adventist na pinag-usapan niya yung tinapay, hindi para namang ginawang mali si Jesus Christ. Ang sabi doon sa conclusion thus he declared all foods clean. Ang tinapay, malinis na. So, magiging redundant ngayon. Ang mangyayari, kung susundin natin ang katwiran ng mga kaibigan natin Seventh-day Adventists, thus, Jesus declared that all clean foods are clean. Redundant. Malinis na nga yung tinapay, nilinis pa. Ganun na mangyayari. Okay, so tapos na tayo doon sa mga tao. Matapos paliwanag ni Jesus. In general, but of course, I understand at naunawa natin na itong mga nakapakinig na ito ay ang maisip nila, ang tinatamaan dito yung kanilang paniwala sa Mosaic Law na clean and unclean foods ng Leviticus 11. Kaya yung binasa natin kanina, nasabi ng SDA commentary, wala daw kinalaman sa Leviticus 11 ang deklarasyon na all foods clean. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. In fact, yun nga po ang climax ng teaching si Jesus. Ang tinamaan niya mismo yung Mosaic Law ng foods and clean. Paano natin nasabi? Ito, matapos siyang sabihin ito sa mga crowd of people nakikinig, sabi sa verse 17, umalis na sila Jesus at sa mga alagad. Iniwan na nila yung crowd. Ito yung third context. Sa verse 17. And when he had entered the house, ayan, ang context ngayon, ang event ngayon, nasa bahay naman sila. Private house na. And when he entered the house and left the people, o di yung mga tao kanina, crowd of people, inawanan niya. Hindi sila ni-review, kundi ni-level up yung kanilang knowledge. Kasi ang alam lang ng mga tao, bilang Hudyo, yung kinakain nila, based sa law of Moses na clean and clean, yung pumapasok, ang nagpaparami. Pero, sinabi ni Jesus, hindi yan nagpaparami. Nagpaparami, lumalabas sa tao. Ngayon, pagdating nila sa mga bahay, kasama ang kanyang mga alagad, iniwan nila yung mga tao. Sabi dito, his disciples asked him about the parable. Tinanong siya ng mga alagad ulit. Ito na, kasama lang niya, mga alagad na. Ang kausap ni Jesus. Kasi parang, nashock din sila Nashock din yung mga alagad In fact, dun sa ulat ni Matthew, kasi inulat din ito ni Matthew sa Matthew 12. Sabi niya, Jesus yung salita mo nagpagulat sa maraming nakapakinig. Nagulat. Kaya pagdating nung sila pumunta sa isang bahay, di sinabi kung kaninang bahay, at mga alagad na lang kasama niya, tinanong pa uli siya ng mga alagad tungkol doon sa sinabi niya na hindi ang pumapasok sa katawan ng tao ang napaparami, kundi yung lumalabas. Doon sa panahon nila, ang alam lang nila ng mga Hudyo na utos tungkol sa napaparami na pumapasok sa katawan ay yung utos ni Moses sa Dietary Law, Leviticus 11 at Deuteronomy 14. Di ba? Pag kumain sila ng karumad ng malahayo, magiging marami sila. So, pagdating dito sa 17, itong tanong mga alagad, 17. And he said to them, ito sabi na Jesus kasi nagtanong ko din sila Then, are you also without understanding? Do you not see
that whatever goes into a person from outside cannot defile him, since it enters not his heart, but his stomach, and is expelled. Tapos nag-comment na dito yung author, si Mark. Wala pa si Mark that time. Hindi naman apostle si Mark. Eh. Later on, after 10 years, comment siya. Naunawaan ni Mark, na-interpret ni Mark yung tagpo na ito ni Jesus. Mula pa doon sa crowd, in general, medyo ambiguous yung salita niya. Pero pagdating sa mga alagad, detalyado. Hindi niyo ba nakikita na whatever, anuman, kay tinapay yan, kay baboy yan, o hipon yan, kasama yan sa whatever, goes into a person from outside, cannot defile him. Since it enters not his heart, but his stomach, and expelled. Then, yung comment na Mark, yung kanyang parenthetical notes. Thus, naunawaan ni Mark, sa masalitang yun, masalita niya na walang nasa labas ang nagpaparumi, anumang mula sa labas hindi nagpaparumi sa tao, kundi naman labas. Thus, sabi ni Mark, inspired by the Holy Spirit dito si Mark, ha? Hindi na sariling personal opinion. This is inspired by the Holy Spirit. Kaya yung mga ancient Greek text, meron nitong salitang ito eh. Thus, he declared all foods clean. Foods. Pag foods, hindi lang yan tinapay, mga kaibigang Adventist. Hindi lang yan tumutukoy sa tinapay. Ngayon, para masigurado natin na talagang walang exemption, kay baboy pa kainin mo, kay hipon pa yan, kay pusit, as long as nasa labas ng katawan ng tao, pag pinasok mo ang karneng, laman ng baboy, hipon, pusit sa katawan ng tao, hindi ka madudumihan. Iba na ang utos ni Kristo. Hindi yan ang narinig nila kay Moses sa Old Testament. Hindi nila narinig kay Moses na ang mula sa puso ang nagpaparami. Hindi. Sa panahon ni Moses na nagpaparami, kinakain mong mga baboy. Pero sabi ni Jesus, hindi na ganyan. Sa panahon niya nagpaparami sa tao, yung inuugali mo yung ugali ng baboy. Yun na nagpaparami sa tao. Inuugali mo yung ugali ng baboy. Pero yung baboy per se, hindi na nagpaparami sa tao. Yan ang ibig sabihin dyan. Kaya po, mga kaibigan, sana po naintindihan nyo yung gusto kong sabihin. Pag tinignan po natin sa original Greek, yung sinabi ni Jesus sa verse 15, nothing from outside of men can defile him. Wala sa labas ng tao ang papasok sa kanya at magpaparami. Kung pag-aaralan natin ng word studies, based on this book, Basics of Biblical Greek Grammar, yung salitang natin doon, ang salitang ginamit sa Greek ay oudes. Oudes. So, oudes, wala, ibig sabihin, nothing, walang, kahit ano, walang exemption. Kahit tinapay pa, kahit baboy pa, wala, basta pagpapasok sa tao, hindi yan ang mapaparwi. Oudes. Ano ibig sabihin ng oudes sa Greek? Meaning, no one. None. Nothing. This implies that nothing entering a person's stomach, whether clean or unclean food, or washed or unwashed hands, can defile them. Kita mo na? Ang lawak ng turo ni Jesus, no? Hindi na pinag-usapan dito yung sa Pariseo, ha? Yan nga po ang gusto kong i-point. Kasi sa mga Adventists, ang alam lang ng context, isa lang. Yung tagpo ng usapan ni Jesus at Pariseo. Hindi po yun. Kasi after ng discussion sa Pariseo, nirevoke niya, hypocrisy. Hypocrisy ang kanyang judgment sa Pharisees. And then, nung nandun na siya sa mga members lang, na mga biktima ng mga false teachers nito, ay hindi niya binangon yung traditions of men. Tinuro niya talaga kung ano talagang dapat paniwalaan. Na nagpaparami, hindi pumapasok sa tao, kundi kung ano yung lumalabas. Kaya ginamit dito yung Greek na oudes. Tapos, di ba, sinabi ni Jesus doon sa susunod, yung kausap niya yung mga disciples, whatever comes from outside of a person and into his stomach will not defile man. Whatever naman ang ginamit ni Jesus, nung kausap niya,
yung mga disciples. Yung nothing, yun yung kausap niya, yung crowd ng mga tao. Yung whatever, ano naman sa Greek yan. Okay? Jesus expanded his explanation of the ritual purity. Ayan ha. In-expand niya yung kanyang teachings from the washing of hands eh. Dinevelop niya. Shifting from the issue of external defilement, yun nga yun yung tinapay na hindi naghugas ng kamay. That is external defilement. So hindi siya kasama dito. As such, not washing hands before eating bread, as discussed with the Pharisees, to the broader issue of internal defilement. Yun, doon nakakonect yung conclusion na thus he declared all foods clean. Kung ano yung pumapasok, hindi yung nahawakan pa lang, madumi na. That is external defilement. Anong Greek word naman na ang ginamit ni Jesus nung kausap niya yung mga disciples niya? Na whatever comes into the person's stomach cannot defile him. Ang Greek word naman ginamit doon, translate na whatever, ay pas. Pas, P-A-S. Which means, in singular, each and every, or plural, all. Kasi parang narinig ko na naman yung mga Adventist, pwede yan, pero pagka marumi, hindi na pwede. Wala nga exemption eh. Nothing, udes, whatever, pas. Wala. Ba't nilalagyan po niya exemption? So kasama niya dyan, kung ano may nadumihan ng hindi nagugas ng kamay, tinapay. Kasama na dyan, yung pagkain ng baboy, wala na yung unclean. Part of the Old Covenant yung Old Testament. But sa New Testament, ang turo ni Jesus, kasi nga, di ba, binasa natin kanina, yung pagkain at inumin, shadow. Malabo pa. Kundi illustration lang. Pero pagdating ni Jesus, he is the substance. Jesus is the reality. Kaya ini-explain niya na ngayon, sa panahon ng New Covenant, hindi na yung pumapasok, kinakain mo, nagpaparami. Whatever ang pumapasok sa tao at walang papasok sa tao na magpaparami sa tao. And no wonder, bakit ang conclusion sa Mark 7:19 ay, kung ganon, diniklara niya, he declares all foods clean. Yun ang karugtong. Yun ang premise ng conclusion na thus he declared all foods clean. Yung sinabi ni Jesus na nothing will go inside the person, will defile him, and whatever comes into the person, it will not defile him. And that is the context. At anong sapul dyan? Hindi yung tradition of men na paghugas ng kamay. Ang sapul dyan, yung old Mosaic law. Nga sabi ng Colossians sa binasa natin, is just a shadow. Nalilipas. Temporary. Mga kaibigan, sana naintindihan niyo yan. Mga kaibigan, i-exegete natin tong nagit na thus he declared all foods clean. Okay, yung Greek phrase na thus he declared all foods clean, sa Greek po yan, pag tinignan sa Greek text, ay katarizon, panta, ta, bromata. Katarizon, panta, ta, bromata. Talagang original word niya sa Greek. At kung literal natin isasalin, thus, sa makatuwid, he declared all foods clean. Bakit may he? Sino tong he? Si Marcos ba ang nagdinis? Hindi. Bakit may he? Kasi po, grammatically speaking, mga kapatid, mga kaibigan, grammatically speaking, yung first word dito sa katarison, pantata, bromata sa Greek, yung salitang katarison, ay nasa, ito'y action word, no? Ito'y verb na present participle active o present active participle. Okay? Yan po ang parsing niya. So, ito palang katarizon is an action word na kung atin pang himayin, ipaparsing, ito po ay in the form of nominative. Itong katarizon, in the form of nominative, nominative po siya, masculine at singular. Kahit tignan nyo, sa inyong mga copy ng mga interlinears, no? Kahit sa biblehub.com, makikita nyo na ito palang katarizon ay present active participle. It is an action verb at nominative, masculine, and singular. Kaya pala, sinusuplayan siya ng word na he. Does he declared? Kasi nga, active word siya eh.
Di ba? Active siya, active verb, hindi siya passive. Ibig sabihin, yung gumawa nito ay ginawa niya. Diniklara niya. Kaya po, ang literal na translation niya sa English, thus he declared all foods clean. Of course, kasi masculine siya eh. Masculine pronoun at active. But ang tanong, sino yung tinutukoy dito ng katarizon? Na he, na active, na nagdeklara, na malinis na lahat ng pagkain, hindi lang tinapay, lahat ng pagkain. It is none other than the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ po. Kaya tama po, thus he declared. Kaya sa ibang translation like NIV, Jesus is declaring that all foods are clean. Okay, di ba? Active, this is active voice eh. He is the one doing the action. Si Jesus ang naglinis ito. At anong nilinis niya? Anong ginawa niya? Nga. Yung salita pa si katarizon, ang pinaka-lexical word niya, ang pinaka-lexical term niya sa mga lexicon, ay katarizo, na nangangahulugang to cleanse. So sinasabi lamang nito na thus he declared all foods clean, ay sa salita mismo at parenthetical note ni Mark, na unawaan niya. Doon sa mga salita ni Jesus na walang anumang magpaparami na pumapasok sa tao. Whatever, kahit ano, hindi magpaparami sa tao. Doon po, yun po ang premise for the conclusion made by Mark. Na kaya, he declared all foods clean. Amen? So, sana po, maunawaan ito na mahal nating mga Seventh-day Adventists. Kasi para sa kanila, ang kanilang sagot kagad, para maiwas dun sa issue, na hindi yan tungkol sa Levitical laws ng Old Testament, kundi yan po ay tinapay na hinihugasan ng kamay. That is wrong. You are misleading the true message of Jesus Christ. Tanong, kailan ba nilinis ni Jesus Christ? Di ba ito yung tagpo na yun? Nung sinabi niya, whatever and nothing come into the person will defile him. Hindi po ba? Kaya, kung mahal natin ang Panginoon, kung totoong kayo lingkod ni Jesus Christ, if you believe in Jesus Christ, bakit hindi na lang kayo sumurrender at magpasuko sa kung ano sinasabi ng inspired word of God? Huwag na po kayong magpatumpik-tumpik. Huwag na kayong magpaligod-ligod, mga kaibigang Adventist. Para sa inyo ito itong ginagawa namin, mga kaibigang Adventist. Ito yung sinasabi ko, punta kayo sa Bible Hub, that interlinear sa Mark 7, katarizon, pantatat, promata. Tignan nyo, participle siya, purifying. It's a verb, present, participle, active. Ibig sabihin, active verb siya. Si Kristo mismo, he, masculine, singular, ang nagdeklara. Panta. Pag sinabing panta, all. Hindi lang, kasi pagka noon sa Old Testament, hindi lahat malinis. Merong malinis, merong marami. Pero pag sinabing panta, all foods. Kasi ang kumakain ng karumal-dumal, ng baboy, mga hintil lang eh. Pero nakakain pa rin ang baboy, hindi naman nakakalason. Kaya ang karumihan na binabanggit dyan, yung tinatawag nating patakaran ng Diyos noon sa Old Testament, ano yan? It is a ceremonial ritual reason, hindi po physical. Wala kang mababasa sa Old Testament na ang dahilan kung bakit hindi ka kakain ng baboy ay health reason. Hindi po health reason, kundi holiness reason. Yun sa Old Testament. Pero ngayon wala nang holiness issue. Kung ano kinakain mo. Kaya kahit kumain ka ng baboy, hipon, moderate, basta moderate. Wag yung gayahin yung nagmukbang sa YouTube. Yan, kakamukbang ng fried chicken. Fried chicken, nakapatay sa kanya. Chicken, hindi naman maruming hayop yan, di ba? Nakain ng mga Hudyo yan, pati mga Adventist. Pero pag sinumobra mo, pagmukbang, mamamatay ka. So, katarizon, panta, ta, bromata. Thus he declared all foods clean. Bromata is the Greek word for food. Ngayon, pinipilit ng mga kaibigan Adventist, na nilinis dyan yung hinugasan, yung kamay na hindi hinugasan, tinapay. No.
Dahil mismo sa inyong SDA Bible Commentary, yung salitang bromata, doon sa Mark chapter 7 verse 9, sa katarizon pantata bromata na sinasabing foods, the Greek word, sabi ng inyong Seventh-day Adventist belief, sa inyong fundamental belief, 28 fundamental belief, page 326, 27, the Greek word for food, bromata, used here, is the general term for food that refers to all kinds of foods or human consumption. It does not designate just flesh foods. Therefore, kasama flesh foods. Ang sabi lang naman dito ng inyong SDA fundamental belief, hindi lamang flesh food ang tinutukoy niya, kundi all kinds of food. Ba't may mga narinig akong Adventist, bromata is malinis na ano lang, na hayop lang, tsaka tinapay na malinis lang. That is wrong. Huwag ho kayong, ito babala ko mga kaibigan, concern lang po ako sa inyong spiritual na kalusugan. Mag-ingat po kayo sa paliwanag, lalo na pag layman lang. Yung Seventh-day Adventist sa mga social media, mga layman lang, na hindi nag-aral ng theology, mag-ingat po kayo. Delikado po ang kanyang sinasabi, walang basihan. Mas paniwalaan yung sinasabi ng mga libro nyo, ng mga pastor nyo sa Amerika, yung mga scholars nyo. Huwag yung mga layman dito sa Pilipinas. Ako na nagsasabi sa inyo. Dahil ang purpose lang nila, manalo sa debate. Hindi sila interesado sa katotohanan. Yan po ang masasabi ko. Sabi sa Leviticus 11:43, ito di ba yung binabanggit ng mga Adventist, Brother Toto? You shall not make for yourself detestable with any swarming things that swarms, and you shall not defile yourself with them and become unclean through them. For I am the Lord your God. Consecrate yourself therefore and be holy, for I am holy. You shall not defile yourself. Hindi sinabi ni Lord na you must be healthy, for I am healthy. Kundi ang sabi niya, you shall be holy, for I am holy. So, ceremonial law, ritual law, ang law about food na clean and unclean. Tsaka sabi niya, huwag niyo i-defile huwag niyo dumihan ang inyong sarili. Pag kumain kayo yan, madudumihan kayo. Kumpara niyo yan sa sinabi ni Jesus ngayon, under the new covenant. Kabaliktaran nung sinabi ng binasa natin sa Leviticus, there is nothing outside a person that by going to him can defile him. But the things that comes out of a person are what defile him. Verse 18, and he said to them, then what are you also without understanding? Do you not see that whatever, in Greek past, ibig sabihin all, goes into a person from outside, cannot defile him. Tignan yung kabaliktaran sa Old Testament sa Leviticus. So, hindi pwedeng sabihin ng isa na hindi kasama dyan yung Leviticus law sa Old Covenant. Kasi kasama yan doon sa conclusion, thus he declared all foods clean. At kaya, ang matibay na ebidensya natin, Brother Toto, kung bakit ito ang turo natin ngayon. Kasi yun ang turo ng mga Christians. Right after nung sabihin ito ni Jesus, naintindihan ng mga Christians eh. For example, ito yung mga Bible verse. Romans 14:14. Tignan, pag binasa New Testament, wala na kayong mababasa na mabawal na unclean food. Kundi ang mababasa niya ganito. Romans 14:14. I know and I'm persuaded in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself. But it is unclean for anyone who thinks it's unclean. Siguro sa mga Adventist, marami pa rin ang baboy. Pero sa kanya na lang yon. Pero sabi ng Romans 14, na wala talagang tinatawag na unclean sa kanyang sarili. Kasama na baboy dyan, hipon, mga pusit. Verse 17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Wala nang kinalaman ang mga clean foods na yan. Kaya wala nang, hindi na inudit yan sa New Testament. Romans 14:20, do not for the sake of food destroy the work of God. Everything is indeed clean. Lahat malinis. Samantalang sa Old Testament, hindi lahat malinis. Merong marumi, merong malinis. Pero sa New Testament, ano sabi? Nothing is unclean in itself. Verse 14. Verse 20, everything is indeed clean. Bakit? Kasi naintindihan nila yung turo ni Jesus eh. Thus, he declared all foods, bromata, all kinds of food. Pagkain ng Hintil, pagkain ng Hudyo, all kinds of food. Kaya karne yan, clean. 1 Corinthians 8:8.
food will not commend us to God. We are no worse off if we do not eat, and no better off if we do. Biruin mo yan. Wala nang kinalaman yan kung kumakain ka o hindi. Hindi ito magpapalapit sa tao, sa Diyos. Sa Old Testament mo sabihin, pagagalitan ka ni Moises. Sa New Testament, 1 Corinthians 10:25-27. Eat whatever is sold in the meat market without raising any questions on the grounds of conscience. Ngayon, iba eh. Nung Adventist ako, pag nasa handaan, titignan ko muna, ano may handaan dito? Baka may mga baboy. Doon tayo sa chicken o sa isda. Meron pa nga ako bina-Bible study noon sa Santa Ana. Napahiya ako na hindi na nagsimba eh. Kasi interesado ng Bible study. Dito na kayo mag-dinner kasi may crusade ako noon. Pagkapunta sa bahay, alam mo, ang handa niya, Brother Toto, adobong baboy. Ako, hindi na anong gagawin na isang elder doon. Sabi na, ganito na, kausapin na natin. Sis, pasensya na. Hindi kami kumakain ng baboy. Pinaghirapan pa naman. Hindi na nagsimba. Yan yung wala na sa New Testament. Eat whatever is sold in the meat market. Sabi dito, if one of the unbelievers invites you to dinner and you are disposed to go, eat whatever is set before you without raising any question on the ground of conscience. Sana nabasa ko ito noong time na yun. Hindi sana natisod yung taong yun. Kawawa naman, naghirap siya ng adobo. Pero, ganyan, panong Kristiyano, hindi na. Huwag ka na magtanong question kung ito ba'y dapat kainin o hindi. Wala na tayo inalis na ni Jesus yan. Colossians 2:16. Therefore, let no one pass judgment on you in questions of food and drink. Wala nang hahatol. Kaya mga kapatid na sabi ni Adventist, wag nyo na kami hatulan. Hindi na kami dapat hatulan ninyo kung kumakain na kami ng baboy, hipon at pusit. Dahil sabi, ang utos sa inyo ng Panginoon, wag na kayong, kahit sa amin, mga Christian, wag nyo hayaan kayong mga Christian ay hatulan din naman tungkol sa question ng food and drink regarding the New Moon Festival at Sabbath. Kasama yung Sabbath, huwag nyo na kami hatulan dyan. Dahil hindi na required yan. Sabihin mo yan sa Old Testament, magagalit si Moises. Pero sabihin mo ngayon sa New Testament, matutuwa si Jesus. Kasi yun ang turo niya sa mga apostol. And ito, last two verses. 1 Timothy 4:1-5. Ito nga, problema, Brother Toto. Aral pa ng demonyo. Aral pa lang ng demonyo, pag nagbawal ka ng pagkain na, pinakakain na ng Diyos at nilinis na ng Diyos. Now the Spirit expressly says that in the later time, some will depart from the faith by devoting themselves to the deceitful spirits and teachings of demons, through the insincerity of liars, whose conscience are seared, who forbid marriage and require abstinence from foods, pareho ng word to doon sa ginamit sa Mark, that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. Ubiruin mo yan. Ano daw turo ng demonyo at nadaya ng demonyo? Pag nadaya ka pa ng demonyo, magtuturo ka, lumayo ka dyan sa marumihan. Wala na nga yun eh. Noon, turo ng Diyos yun. Kainin mo malinis na, huwag kang kain. Turo ng Diyos noon sa Old Testament. Pero ngayon, pag tinuro mo pa yan sa New Testament, hindi na turo ng Diyos yan, nagtuturo siya, demonyo na. Demonyo na nagtuturo siya, mga kaibigan. Kaya di ba mainit ulo, nagagalit pa nga kayo sa amin pagka sinasabi namin na pwede na kainin, galit na galit kayo. Kanino kayo espiritu yun? Kaya sabi dito, na dapat tanggapin ng mga sumasampalataya at nakakaalam ng katotohanan. At ito nga kami. We know the truth and we believe in Jesus Christ na nilinis niya. For everything created by God is good and nothing is to be rejected. Lahat ng created ng Diyos ay mabuti. At wala dapat lang yan. And lastly, Hebrews chapter 9, verse 9-10. According to this arrangement, gifts and sacrifices are offered that cannot perfect the conscience. Bakit po kaya? Of the worshiper. Hindi kasi yan nagpe-perfect ng konsensya ng worshiper kung kumain ka o hindi ng karne ng baboy. But deal only with food and drink and various washing. Regulations for the body imposed yan sa Old Testament until the time of Reformation. Nasa time ng Reformation tayo under the New Covenant. So wala na po about food and drinks. Hindi nagpa-perfect ng conscience yan. Ba't may mga
tao pa rin na ini-impose pa rin ito. Kasi hindi pa sila naniniwanagan.